Minsan pa po, ating kumusta ng ating mga katabi, kapatid. Kapatid, Kumusta ka? kumusta ka? Ika'y walang pinag-iba. Parang lyrics ng kanta. Happy Easter po! Sabihin po natin sa ating mga kapatid. Happy Easter! Happy Easter po sa ating lahat. Amen. Biyaya sa atin ng Diyos ang buong Holy Week at ngayon po tayo'y nagdiriwang ng Easter. Amen. Amen? Amen. Amen. Tayo patuloy na magbibigay ng pagsamba at papuri sa ating Diyos sa oras na ito. Kaya naman wala tayong ibang gagawin kundi i-focus po natin ang ating isip, ang ating puso, ang ating kaluluwa kay Yahweh El Shaddai. Amen? Minsan pa malakas sa papuri sa Diyos. Hallelujah! 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 Taas po natin ang ating mga kamay at tayo aniyahan ang banal na Espiritu sa kalagitnaan natin, sa ating puso, na siya po ang manguna sa atin at mangusap sa atin sa oras na ito upang marinig po natin ang tinig ng ating Diyos sa hapong ito. Amen? Amen. Hallelujah. As we gather, may your spirit dwell within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. As we gather, O God. As we gather, may your spirit dwell within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed Sa ngalan because mo kami magsama-sama, Panginoon. kung sa ngalan mo kami magsama-sama, Kumikilos ka. kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy magpapalain ang mga buhay namin. Ang mga Minsan pa po sa ngalan mo, Diyos, kami magsama-sama. Kumikilos ka sa aming pagsamba. kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba. At sa aming pagdaloy magpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pumalakpak ang lahat ng pinagpala na ni Yahweh El Shaddai. Amen. Tayo yung mga pinagpala na po. Amen? Amen. Kaya naman ang pagbabalik, papurit, pasasalamat ibibigay natin sa Diyos. Amen po. Sabi po ng awit 100 verse 4, pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Amen? Amen. El Shaddai, narito kami umaawit, narito kami sumasamba, at narito kami nagpupuri sa iyo, O Diyos. Hallelujah! Tayo sumayaw sa Diyos na buhay! Narito kami umaawit, narito kami nagpupuri.
isang malakas na papuri sa Diyos! Hallelujah, praise the Lord. Salamat sa kagalakang dulot ng Panginoon. Amen? Amen. Kagalakan, kapayapaan, kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Amen po! Amen. Hallelujah. Patuloy tayong umawit sa Panginoon. Patuloy po nating itaas ang ating mga kamay sa Diyos na mabuti, sa Diyos na dakila at sa Diyos na tunay ngang walang salitang maipapantay o masasabi sa kanyang kadakilaan sa ating mga buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Panginoon, salamat sa bawat umaga ng aming pagising, Panginoon. Salamat lagi mo kaming iniingatan at lagi mo kaming ginigising sa bawat umaga. O Diyos, na nakalaan ang pagpapala mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kalakasan upang mapagtagumpayan namin lahat ng pagsubok na aming nararanasan. Hallelujah. Salamat sa magandang buhay na lagi mo pong inilalaan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga na wala kaming ibang maibabalik sa iyo, kundi ang walang hanggang papuri at pagluluwalhati sa dakilang ngalan mo, Panginoon. Amen. Hallelujah. Pagising sa umaga, o kay ganda ng aking nakikita, puso ko nagagalak sa kamangha-mangha mong gawa. Nang makilala ka, ang buhay ko'y sumigla. Sa piling mo'y may kapayapaan at ako'y ligtas. Pagising sa umaga, O Diyos. Pagising sa umaga, o kay ganda
pinakamataas na papuri. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Berkah Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast on your knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Berkah Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Sa iyo ang aming papuri, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, Hallelujah. Through the Years you made it clear that the time that Christ was near. Though the people
Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat sa lahat ng biyaya na walang sawa mong ipinagkakalob sa amin, Ama. Sa biyaya ng buhay at kalakasan, taglay po namin ngayon. At sa biyaya, Ama, ng paglilingkod na ipinagkakatiwala mo po sa amin. Salamat dakilang Diyos sa mga taong ginagamit mo, O Diyos, upang Panginoong Hesus aming pong maranasan ang iyong pagmamahal, sa mga taong ginagamit mo, Diyos, upang ang iyong kabutihan ay patuloy po naming maranasan. Dakilang Ama naming nasa langit, patuloy na kung saan ang bawat isa po sa amin ay inyong pagharian, nang kami patuloy maging instrumento, Diyos, ng kabutihan na nais mo, Diyos, na gawin po namin sa aming kapwa. Dumadalangin kami, dakilang Diyos naming nasa langit, na muli sa hapon pong ito, samahan mo po kami sa dako pong ito at patuloy, dakilang El Shaddai, na turuan po kami. Ituro po sa amin, O Diyos, ang mga salita mo na magdadala sa amin, O Diyos, sa tamang landasin, dakilang El Shaddai, upang magawa namin ang mabuting nais mo, dakilang Diyos, nang ang buhay meron po kami, dakilang Ama, ay patuloy magamit para sa kaluwalhatian ng iyong banal at dakilang pangalan. Hinihiling po namin, dakilang Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng bugto mong anak na sa Jesucristo, patuloy mo kaming pagbuksan ng pintuan ng puso mo sa hapon pong ito, upang ding ginawa amang aming mga dalangin, ipagkalob sa bawat isa anuman ang aming kahilingan, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Dakilang Diyos, muli sa hapong ito, iparanas mo sa amin ang iyong makapangyarihang pagkilos, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. ng Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwat sa pagkatiyan. Nagagalak ang aking espiritu. Ay narito na, iwasan na, tayo ay tutulungan. Purihin
Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo. Kabanata po ay 5, simula mga talata po ay 13 hanggang sa susunod na mga talata. Kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sanlibutan. Hindi may tatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisilid ng ilaw, walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong pagliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at maluwalhati ang inyong amang nasa langit. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoon, malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian, magpakailanpaman. Isang mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Sabi dito sa ating binasa, tayo ay asin ng sanlibutan. Amen? Asin ng sanlibutan. Tanungin mo nga yung katabi mo, sabi mo, sister, may alat ka pa ba? Amen. Ano yung sagot niya? Akala ko asim na lang. Ayan, at tayong lahat po ay nais po ng ating Panginoon ng ating ginagawang paglilingkod ay malasahan ng sanlibutan. Amen. Nais niyo po ba yan na ang ating paglilingkod ay malasahan ng sanlibutan? Sino handa maglingkod sa Diyos? Okay, lahat ng gusto maglingkod at handa maglingkod ay pwede nang maupo. Muli po ay isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat at salamat sa ating dakilang Al-Shaddai na muli sa hapon pong ito, ang kanyang mga salita ay muli na naman nating mapapakinggan. Ang sabi po ay parang hinaalin tulad sa asin. Amen? Asin ng sanlibutan. Kaya ang tanong ko nga, may alat pa ba tayo? Ano? Ayan, nataglay na kung saan, ang sabi nga po, ang asin habang may taglay na alat ay may pakinabang. Amen? Pero kapag nawala na ng alat ang isang asin, sabi po ay wala na iyang kabuluhan. Nang asin po ay nagbibigay lasa. Amen? Nagpapasarap sa isang pagkain, kaya minsan ang isang pagkain ay hinahanap-hanap dahil sa taglay niyang lasa, dahil sa taglay niyang sarap. Amen? Kaya ito po ang nais po ng ating Panginoong Jesucristo na yung ating ginagawang paglilingkod sa Diyos ay dapat nalalasahan. Nalalasap, amen? Nadarama, nararanasan. Amen? Nararanasan yung magandang idinudulot ng ating paglilingkod. Na yung iyong ginagawang paglilingkod ay hinahanap-hanap. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo.
Na ang sabi nga po dyan, kapag ang asin ay wala ng lasa, wala ng alat, ang asin na yan ay wala ng kabuluhan, itinatapo na lang, inaapak-apakan na lang ng mga tao, tila baga hindi na pinapansin. Amen? Hindi na pinapansin. At alam natin kapag hindi na pinapansin iyan, yan po ay tinatawag po natin, matatanaw po natin na tila bagay minsan ang isang tao na ang kanyang paglilingkod ay hindi na nalalasahan. Mga kapatid, tila bagay yung paglilingkod ng tao na yan ay baliwala na. Amen? Wala nang idinudulot na mabuti, wala nang idinudulot na maganda. Mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, kaya minsan, mismo yung tao na naglilingkod ay tila bagay hindi na pinahahalagahan. Amen? At ayaw ng Diyos na magiging ganito yung ating kalalagayan, nais ng ating Panginoong Jesucristo na yung ating pong ginagawang paglilingkod ay patuloy magiging mabunga. Amen? Magiging kapaki-pakinabang sa ating mga pinaglilingkuran at higit sa lahat ay ito po'y magbigay ng karangalan sa ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan, papurihan natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Paglilingkod na kung saan ay dapat nalalasahan. Amen? May lasa na paglilingkod. Ibig sabihin, nalalasahan ng sanlibutan. Amen? Nararamdaman ng sanlibutan na ikaw nga ay lingkod ng Diyos. Nakikita ng sanlibutan yung magandang nangyayari sa ginagawa mong paglilingkod. Nakikita iyan, nalalasahan, nararanasan ng sanlibutan pong ito. At ano po yung paglilingkod na minsan ay hindi nalalasahan ng sanlibutan? Hindi nadarama ng sanlibutan pong ito, yan po yung paglilingkod na minsan na sinasabi po natin ay paglilingkod na pakitang tao. Amen? Kapag ang ating paglilingkod ay paglilingkod na pakitang tao, ang paglilingkod na yan ay hindi para sa kapwa, hindi rin para sa Diyos, kundi isang paglilingkod para sa ating sarili. Amen? Paglilingkod para po sa ating sarili, na ang sabi po sa sulat ni Pablo, sa aklat po ng Pilipos, sa mga taga-Pilipos, kabanata po ay 2, at talata po ay, at ang talata 3, ito ang sinasabi po ni San Pablo, huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Pag ang ating paglilingkod ay paglilingkod na pakitang tao, amen, yung ginagawa nating kabutihan ay pakitang tao, ang sabi po yan, iyan po ang paglilingkod na kung saan ay naghahangad na siya po ay matanyag. Amen? Paglilingkod na hindi hangad maparangalan ang Diyos, bagkos para itaas ang kanyang sarili, siya ang matanyag, siya ang makilala, at masabi na kung saan higit siya kay sa iba. Kaya yung paglilingkod po na yan, mga kapatid, ang sabi po, yan ang paglilingkod na hindi madama ng sanlibutan. Paglilingkod na walang ibang hinahangad kundi ay papuri ng tao. Dahil pakitang tao na paglilingkod, ang hinahangad niya ay papuri ng tao, hindi po yung papuri buhat sa ating Diyos. Amen? Na kung saan nais niyang itaas siya ng tao, parangalan siya ng tao, bagkus hindi niya hinahangad yung parangal na nanggagaling sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil
Isang paglilingkod na hindi po mga kapatid, tawag po nito ay isang paglilingkod na hindi para sa Panginoon, kaluwalhatian ng Diyos, kundi para lang sa kanyang sarili. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Paglilingkod na naghahanap ng kapalit. Isang paglilingkod o paggawa ng kabutihan na naghahangad ng mayroong kapalit. Sino dito nais pagpalain ng Diyos? Ayan. Mas maganda na po yung kapag ang ating ginagawa ay hinahangad natin pagpapala po ng Diyos. Kasi kapag pagpapala buhat sa Diyos ang ating hinahangad, yung ating gagawin ay isang paglilingkod na nakikita ng Diyos. Amen? Isang paglilingkod na nakikita ng Diyos, hindi na kung saan ay pakitang tao. Amen? Kundi paglilingkod na mismo na kung saan ay nais nating makita ng Diyos para makapagbigay ng karangalan sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung ganong uring paglilingkod, ang sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, yung ganitong uri ng paglilingkod, ang tawag yan ng ating Panginoong Jesucristo ay paglilingkod na mapagpaimbabaw. Amen? Paglilingkod na mapagpaimbabaw, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, na sabi niya sa mga tao na ganitong uri ang paglilingkod, ang sabi niya ay mga hipokrito. Ibig sabihin, walang dating. Amen? Walang dating, isang paglilingkod na hindi mararamdaman ng Diyos, hindi madamhan ng Diyos ng pagmamahal para sa Kanya, at paglilingkod rin na hindi madamhan ng tao ng pagmamahal para sa Kanyang kapwa. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, yung ganitong uri ng paglilingkod, ang sabi niya ay mapagpaimbabaw na paglilingkod. At minsan ang ating Panginoong Kristo, nung siya po ay nangangaral ng salita po ng Diyos, ang sabi ng mga tao, kapag siya'y nangangaral, may kapangyarihan kaming nadarama. Amen? May kapangyarihan kaming nadarama. Na yung kapangyarihan na darama ng mga taong iyon kapag nangangaral ang ating Panginoong Kristo, yun yung kapangyarihan na kung saan umaakit sa kanila para sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Para sundan ang ating Panginoong Hesus, na ang sabi po, ang kanyang pangangaral ay hindi tulad ng mga iskriba o mga taong itinuturing ng Panginoong Hesus na ang kanilang paglilingkod ay isang mapagpaimbabaw na paglilingkod o ang kanilang ginagawang kabutihan ay isang mapagpaimbabaw na kabutihan sapagkat ginagawa lamang iyon para sa kanilang sarili. Para sa kanilang kapurihan, para sa kanilang karangalan, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung ganong uri po kapatid ng paglilingkod minsan, ang ganitong uri ng paglilingkod minsan, ang ibinubunga po nito minsan sa buhay natin ay sama ng loob. Sama ng loob. Bakit sama ng loob? Amen? Kaya ang ibinubunga niyan minsan ay sama ng loob, mga kapatid, sa buhay po natin. Kasi kapag hindi natin nakuha yung nais nating makuha sa ating ginagawang paglilingkod, kapag hindi po natin nakamit yung nais nating na kung saan ay hinahangad natin na makuha po sa tao, kapag hindi natin iyon nakuha sa kanila, mga kapatid, ay minsan sumasama yung ating loob. Amen? Sumasama po yung ating loob kasi yung ating pong ginagawang paglilingkod ay hinahangad natin na mayroong kapalit. Pero ang tunay na paglilingkod na nais ng Diyos, mga kapatid, ay isang paglilingkod na alam natin kapag ang paglilingkod na ginagawa natin ay para sa ating Panginoong Jesucristo. Matapos natin gawin yan, isa lang ating nasasabi,
Salamat, nagawa ko yung para kay Lord. Amen? Hindi ka nahahangad ng kung ano pa man buhat sa tao sapagkat alam mo ginagawa natin iyon para sa ating Panginoong Jesucristo na sabi nga po, ang isang alipin, isa lang pakinabang isang alipin, ang sabi niya, ako'y aliping walang kabuluhan, sumusunod lamang, gumagawa lamang, tumutupad lamang sa aking tungkulin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na minsan, hindi natin nakamit yung ating hinahangad, mga kapatid, buhat sa tao, minsan ay yung mga papuri buhat sa tao kapag hindi po naibigay sa atin, minsan kapag yung ating ginagawa, minsan kabutihan ay hindi pinapansin, mga kapatid, hindi napapansin, minsan po nagtatampo tayo. Sumasama po yung ating kalooban. Kaya kapag ito po yung ating nararamdaman minsan, hindi na tayo ginaganahan maglingkod. Amen. Hindi na tayo nagpapatuloy maglingkod kasi hindi natin nakukuha yung ating gusto. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Na kapag ito po minsan, maghari na ito sa buhay natin, yung sama ng loob, minsan mga kapatid sa ating Jesucristo, ito yung uri ng paglilingkod na minsan po ay nagiging daan para maghari yung galit sa puso po natin. Galit sa puso po natin na makikita mo ang tao matapos niya gawin ito at dumating sa punto na tila baga lahat ng ginagawa niyang ito para sa kanyang sarili, hindi niya po nakakamit. Minsan, anong maririnig mo buhat sa taong iyan? Sumbatan ka. Amen. Ang maririnig mo minsan ay buhat po sa taong iyan. Amen. Kapag hindi mo na ibalik sa kanya, yung hinahangad niya, buhat sa iyo, matapos niyang gawin yung mabuti para sa iyo, kapag hindi mo yan na ibalik sa kanya, makakarinig ka ng mga salita na kung saan mga kapatid, salitang panunumbat. Amen. Panunumbat po ang ating maririnig. Yan po yung salita na kung saan nasa buhay po natin, minsan nasasabi po natin, isang paglilingkod na hindi nararamdaman ng tao. Amen. Hindi nararamdaman ng sanlibutan. Kaya kapag ito po yung paglilingkod na ating nararanasan, yan po marating sa punto mga kapatid na ang buhay po natin ay dahil yung paglilingkod ginagawa natin makasariling paglilingkod. Pag sinabing makasariling paglilingkod, ginagawa mo para sa iyong kapakanan. Hindi mo naman ginagawa iyan para na kung saan ay sa pagitan ng ginagawa mo ng kabutihan, hindi mo naman ginagawa yan para ipadama sa tao na yun yung pagmamahal. Amen? Kundi ginagawa mo yan para na kung saan yung tao na yun ang magmahal sa iyo. Bihagin yung puso ng tao na yan para mahalin ka, para pahalagahan ka. Amen? Subalit alam naman natin minsan kapag hindi pag-ibig ang ipinupundar natin sa puso ng isang tao, yung kabutihan nating ginagawa ay hindi naman talaga nagpapadama ng tunay o pag-ibig sa kanyang puso. Huwag kang umasa na babalikan kanya ng pag-ibig. Amen? Minsan nararamdaman ng tao kung ang ating ginagawa ay pangsarili nating kapakanan o ginagawa natin para tunay makakuha ng mabuti o bunga ng pagmamahal. Amen. Nararamdaman po yan minsan ng mga tao minsan na ginagawa natin ng mabuti kung yung ating ginagawang mabuti ay para sa ating kapakanan. Bakit mga kapatid? Minsan may mga taong nagsasabi kaya niya lang ginagawa ito sa akin na kung gamitin. Amen. Di po ba? Dahil gusto niya rin akong gamitin. Kaya dumarating ang punto mga kapatid, kapag dumating ang punto na ikaw na ang nangangailangan, ang nakakalungkot minsan ay wala nang pumapansin sa iyo. Amen? Bakit wala nang pumapansin sa iyo? Kasi yung ating ginawa nga po ay hindi nakapagdudulot
o nagpupundar o nagpupunla ng pagmamahal sa puso po nila. Hindi nadadamhan yung mabuting ginagawa natin ng tunay na pagmamahal. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Kaya minsan kapag ganyan po yung ating ginagawa, paglilingkod sa ating Father po, hindi yan nagpapatatag ng ating samahan. Amen. Hindi po yan nagpapatatag ng ating samahan, hindi po yan nagpapatatag ng ating pananampalataya sa bawat isa, hindi yan nakakapagpaunlad, nakakatulong para na kung saan ang paglilingkod ng bawat isa ay patatagin. Amen? Bagkus minsan nagiging daan iyan ng ikakapanghina po minsan ng ating kapwa na may hangarin na maglingkod sa Diyos na minsan ay gusto lang natin silang gamitin para sa ating sariling kapakanan kaysa kung saan ay patuloy na kung saan ay matulungan, amen, upang mapalakas ang kanilang hangaring paglilingkod o mapatatag ang kanilang pananampalataya at patuloy umalab ang kanilang pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang nais po ng ating Panginoon, mga kapatid, ay magkaroon po tayo ng isang paglilingkod na ang ipinupunla nito sa puso ng tao ay ang pag-ibig mula sa Diyos. Kapag pag-ibig iyan ang ipinunla natin sa puso ng tao sa ginagawa po nating kabutihan, mga kapatid, tiyak po na dumating man ang panahon na ikaw nangangailangan, hindi ka lilimutin ng taong iyan. Amen. Yung pag-ibig na ipinadama mo sa Kanya, at alam po natin, yung isang mabuting gawain na nagpapadama ng tunay na pag-ibig, ito po yung isang kabutihang ginagawa natin na walang hinahangad na anumang kapalit. Amen? Na anumang kapalit, bagkus makikita po natin kung paano tunay nakakatulong iyan sa ating kapwa upang yung kabutihan, upang yung mabuti na kinakailangan ng tao na to ay patuloy po natin siyang maibigay sa kanila. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoon Kristo. Paglilingkod na nalalasahan ng sanlibutan. Amen? Kung yan po isang paglilingkod na nalalasahan ng sanlibutan, mga kapatid, alam naman natin na ang paglilingkod sa Diyos ay tawag po nito, ito po yung pamumuhay sa liwanag. Pamumuhay sa liwanag. Amen? At yung pamumuhay sa liwanag, yan yung uri po ng paglilingkod na kung saan ay kaakit-akit na paglilingkod na bumibihag sa puso ng tao, parang isang tao ay magbalik loob sa Diyos. Parang isang taong buhat sa sanlibutan, na alipin ng sanlibutan at sinabing alipin ng sanlibutan, na bubuhay po kapatid sa panuntunan ng sanlibutan at hindi na bubuhay sa panuntunan po ng Diyos, subalit sa pamagitan ng ginagawa mong kabutihan, yung puso ng tao na to ay naaakit, nabibihag para na lumapit at maglingkod sa Diyos. Amen. Nalalasahan, nalalasap. Amen? Na nararanasan mismo ng taong ito kung ano yung ganda. Amen? Na idinudulot ng ginagawa mong paglilingkod sa Diyos mismo sa buhay niya. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Paglilingkod na may dating sa puso ng Diyos. Amen? Paglilingkod na may dating sa puso ng ating kapwa. Bakit may dating? Kasi pag-ibig ang nadarama. Amen? Nagpupunla ng pag-ibig sa puso ng bawat tao. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Paano natin gagawin iyan? Amen? Nung kahapon, sila Brother Jeff, meron po doon kahapon dumalo sa St. Joseph. Isang Chinese, hindi niya naman naiintindihan yung preaching. Yung Tagalog naman yung awitin. Ano?
Pero bless na bless siya. Diba, nagsishare siya, bless na bless siya. Hindi naman naiintindihan, pati yung awitin, Tagalog. Yung preaching ko, Tagalog. Pero yung sharing niya, bless na bless siya. Diba, may nararamdaman. May nalalasap. Amen? Diba, palakpakan natin ang ating Penso Kristo. Nararanasan niya yung pagmamahal ng Diyos sa ngitan ng mga awitin ng mga choir na yon na kung saan tunay na naglilingkod. Amen? Na walang ibang hangarin ko ang kanilang puso, kundi sa kanilang ginagawa, ang Diyos ay maitaas sa kanilang buhay. Palakpakan, papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Glory to God. Hallelujah. Ang sabi po dito, sa ating binasa po, ang sabi po dyan ay, pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao sa pamamagitan ng inyong mabubuting gawa, upang maluwalhati ang inyong amang nasa langit. Upang maluwalhati ang inyong amang nasa langit. Paano po natin mapaparangalan ang ating amang nasa langit? Amen? Mapaparangalan ang ating amang nasa langit. Mapaparangalan po lang natin ang ating amang nasa langit kung yung ating ginagawang paglilingkod ay nagdadala ng pag-ibig niya sa puso ng taong ginagawa natin ng kabutihan. Amen? Kung yung ginagawa natin paglilingkod ay nagdadala ng pagmamahal ng Diyos sa puso ng bawat tao, at dyan po natin minsan malalaman, ang sabi po, ang pagtulong natin sa ating kapwa ay hindi lamang nakakatugon ng kanilang pangangailangan, kundi nagiging dahilan pa ng walang hanggang pasasalamat nila sa Diyos. Amen? Bakit nasasabing walang hanggang pasasalamat sa Diyos? Kasi yung ginagawa mong kabutihan para sa kanila, hindi po nila nadadama lang na kung saan kabutihan galing iyon sa iyo, kundi kabutihan na kung saan mula sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Yung kabutihan ginagawa natin sa kanila ay nadadamhan nila ng pagmamahal ng Diyos. Kaya yung pasasalamat mayroon sila, ay ganun na lang ang kanilang pasasalamat para sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan may mga taong nagsasabi, salamat sa Diyos sa mga taong tulad nyo. Amen. Diba? Salamat sa Diyos, naging kapatid kita. Amen. Salamat sa Diyos, ikaw ang naging anak ko. Salamat sa Diyos, ikaw ang naging magulang ko. Salamat sa Diyos, ikaw ang naging asawa ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Na kung saan sa pamamagitan ng mga taong iyan, daman-dama mo yung pagmamahal sa iyo ng Diyos. Amen? Na sa pamamagitan nila, andyan dyan, mararamdaman mo sa buhay mo na kung saan, sa pamamagitan nila na mahal ka ng ating Diyos. Glory to God. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya sabi po dyan, matunay mapaparangalan natin ang Diyos kung yung pag-ibig na ito ng Diyos ang isa po natin na ipapadama sa pangitan ng ginagawa nating mabuti sa ating kapwa. Amen? Yung nalalasahan nila, pagmamahal ng Diyos. Tatanong ako sa inyo, meron na ba kayong natikman na masasabi niyong pinakamasarap na natikman niyo sa buhay niyo? Oh, meron na ba? Ano yun? Diba? Pagmamahal. Amen. Kung meron tayong tunay na natikman sa buhay natin, nasasabi po natin, napakasarap sa lahat ng ating natikman, mga kapatid, walang iba kundi ang pagmamahal mayroon ang Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Kaya kapag ang sabi po dyan, nabibigyan natin ng kaluwalhatian ng ating amang nasa langit. Amen?
Ibig sabihin, kapag nagagawa mo iyan, kapatid, ang makakagawa lang po niya na kung saan may papadama yung pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, kapwa, sa pamamagitan ng ating ginagawang mabuti, ang nakapagpapadama lang yan ay ang anak ng Diyos. Amen. Anak ng Diyos. Kasi kapag ikaw anak ng Diyos, ang sabi nga, kung ang iyong Diyos ay banal, maging banal ka tulad ng iyong Diyos. Amen. Kung ano yung kabutihan mayroon ang Diyos, kabutihang natututunan ng anak na gawin. Amen. At kung anong pag-ibig mayroon sa puso ng Diyos, na sa nating amang nasa langit, yan din ang pag-ibig mayroon sa isang anak. Amen. Tanong mo sa katabi mo, sister, brother, anak ka ba ng Diyos? Anong sagot niya? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya, buhat sa puso ng taong iyan, naghahari ang pag-ibig po ng Diyos. At yung pag-ibig ng Diyos na yan na naghahari sa po ng isang anak ng Diyos, yan po ang nagiging daan o nagiging susi para yung mabuti, para yung kabutihan ay magawa natin sa iba, magawa natin sa ating kapwa, at madala sa kanila, may palasap sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Para yung mga taong nasa sanlibutan, maakit. Amen. Malasahan yung pagmamahal na iyan, at ang tao na ito ay maakit mong maglingkod at magmahal sa Diyos. Maakit natin na gumawa ng mabuti. Amen. Na nais ng ating Diyos. Amen. Minsan napakasarap na ay magiging daan tayo para yung isang tao minsan magbago ang buhay. Amen? Di po ba? Kasi bilang mga naglilingkod sa ating Panginoon, yun lang naman ang ating trabaho eh. Ang sabi ni Lord nga ay, mamamalakaya kayo ng mga tao. Amen? Humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko. Amen? Paano nila matutunan? Paano nila matututunan na gawin ang ipinag-uutos ng Diyos? Sa pamamagitan ng ginagawa mo kabutihan sa kanila. Amen. Na siyang pwedeng bumihag ng kanilang puso para na kung saan tularan ang ginagawa nating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Na ang bawat isa sa atin hindi dapat magiging katitisuran para ang isang tao'y lumayo sa pag-ibig po ng Diyos, kundi dapat ang bawat isa sa atin ay tinutularan. Kung hindi ka katitisuran, dapat tinutularan ka. Amen? Na kung ano yung kabutihang nakikita po sa atin, ipinapagawa sa atin ng Diyos, na siya nating sinusunod at ginagawa, dapat tayo'y nagiging halimbawa para sa ating kapwa. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po rito sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 9 at talata po, Kabanata 5 talata ay 9, ang sabi po, mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Ang sabi po, mapalad ang tao na kung saan ay nagiging daan sa pagkakasundo, sapagkat ituturing siyang anak ng Diyos. Amen. Pagkakasundo. Ang sabi po dyan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Walang, ang sabi po sa sulat po sa Aklat ng Awit, kabanata po ay, ang kabanata po ay kabanata at 4 na po at 5, sinasabi po dito sa aklat po ng awit ay ang ganito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip, doon ang habag at awa. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ano mang gawin ng Diyos, ang sabi po, lahat ng kanyang ginagawa, ando doon po nadadama yung kanyang pagmamahal. Amen?
Pagmamahal ang nadarama. Yan, sabi po dyan, ang tao po na kung saan ay tunay na nagiging liwanag, asin sa sanlibutan pong ito, ang sabi po, nagiging daan ng pagkakasundo-sundo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pagkakasundo-sundo. Paano natin makakasundo ang ating kapwa? Ang sabi rito, narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Pagkakasundo, nagiging daan ka ng pagkakaisa. Amen. Nagiging daan ka ng pagmamahalan. Amen. Pagmamahalan. Ang sabi po dito, pinapatak niya ang ulan sa mabuti at masama. Pinasisikat niya ang araw sa mga banal at sa mga makasalanan. Ipinapakita sa atin kung anong kabutihang ginagawa ng Diyos dito sa mga banal, kabutihan ding ginagawa niya sa makasalanan. Amen. Kabutihan din na ginagawa niya sa isang makasalanan. Walang itinatangi ang Diyos. Wala siyang itinatangi. Lahat ay inaabot ng Diyos at sinisikap ng Diyos, lahat ay kanyang sundo. Halimbawa po, kung ito yung mga matuwid dito sa kanan, at kung yung gagawin ko lang kabutihan ay para lang dito sa mga matuwid, mga kapatid, lumilikha ako ng pagkabahabahagi. Amen. Lumilikha pagkabahabahagi kasi hindi ko kinakasundo yung nandi dito. Amen. Kaya kinakailangan ay magiging daan tayo sa pagkakasundo-sundo. Na kinakailangan kung kasundo mo yung dito sa panig na to, dapat kasundo mo rin ang sa panig na ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Wala tayong itinatangi kung anong kabutihan mayroon magagawa mo dito, dapat kabutihan din magagawa mo rito. Hindi man sila magkakasundo pareho, pero ikaw kasundo mo ang bawat isa. Purihin po natin ang ating Hesukristo sapagkat ang nais ng ating Panginoon. Kasi kung dito po sa samahan natin, tayo ay hindi magkakaisa, ditong panig tayo lang. Sabi ni Father kanina, hindi tatatag ang ating samahan. Amen? Ay hindi nyo kami pinapansin, idilipat kami. Amen. Maghahanap kami ng magpapansin sa amin. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, nasa gitna siya. Daan siya ng pagkakasundo. Kasundo niya ito, kasundo niya ito. Amen. Kung anong kabutihan kailangan niyang gawin dito, kabutihan ding hindi niya ipinagkakait dito sa kabila. Purihin po natin ang ating Hesukristo. Bakit mga kapatid? Dahil nais ng ating Panginoong Hesukristo kung ano yung kabutihang ginagawa niya dito sa mga taong sinasabi natin, sila yung mga matuwid, sila yung mga tao na kung saan banal, ating Hesukristo, yung kabutihan mayroon po silang taglay ay magamit nila para abutin ito sa kabila. Amen. Palagyan natin ang ating Hesukristo. Maging daan ang Panginoong Hesukristo para maituro sa kanila kung paano
gawin ang mabuti para dito sa kabila. At yun dito sa kabila, patuloy rin pinagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ginagawa ng Panginoong Jesucristo ng kabutihan para yung kanilang pagkukulang na yon mapunuan, mga kapatid, nang sa ganon, yung kabutihan na wala sila, mapunuan ng ating Panginoong Jesucristo nang maging pantay sila dito sa kabila. Amen. Kapag naging pantay sila dito sa kabila, magpapang-abot yan. Amen. Magkakaisa yan, magpapang-abot iyan, mga kapatid, para na kung saan gawin sa pangkalahatan ang mabuti. Amen. Upang ipadama para sa kalahatan ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoon Jesus. Kaya ang ating Jesucristo nagiging daan. Dapat ganyan tayo. Amen? Minsan, kung ano sinasabi dito sa kabila, laban dito sa kabila, huwag mong husgahan ang kabila. Amen? Kundi kung anong sinasabi dito na pagkukulang dito sa kabila, tulungan mo yung kabila na to, na kung saan yung pagkukulang meron sila na hinahanap dito sa kabila, mapunuan para kaisa sila. Amen. Liwanag na nararamdaman. Amen. Paglilingkod na nalalasap ng isa't isa. Bakit, mga kapatid? Kasi nadadala sila sa tunay na ikabubuti nila. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na aakit natin sila sa tunay na kabutihan. Na ang sabi po ng ating Panginoong Kristo, maging ilaw kayo. Amen. Pag sinabi magiging ilaw, maging daan kayo kung paano nila tahakin ang mabuting dapat nila tahakin. Amen? Ito nila kung ano yung mabuti na dapat nilang matutunan para magawa sa kanilang kapwa. Andiyan dyan pa ba kayo? Tanungin mo yung katabi mo, sister, brother, nalalasahan pa ba ang paglilingkod mo? Patakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na para sa ating Panginoong Jesus na sa atin, masabi natin minsan na yung paglilingkod mo ay nadadamhan pa ng pagmamahal. Amen? Nakapagpapalakas sa ating kapwa. Kahit minsan pinanghihinaan na yan. Diba? Kapag ikaw ang kaharap, tumatatag, lumalakas. Amen. Huwag naman yung kapag tayo kaharap eh. Hindi po ba? Na minsan, may mga pangyayari din naman sa buhay nating paglilingkod. Amen? Na minsan hindi naman talaga lahat ay sa lahat ng panahon nagagawa natin yung tama. May pagkukulang minsan. Amen? May pagkukulang minsan. Alam niyo po, napakahirap talaga manimbang eh. Diba? Minsan kapag linapitan ka ng problema, ang hirap. Tapos yung problema na linalapit sa iyo ay problema ng pag-aaway-away. Diba? Minsan, kapag tinanaw mo yung kung ano yung sa pananaw mo, buti na lang kung tanggap ng kabila. Pag hindi tanggap ng kabila, sa'yo magagalit iyon. Amen? Ikaw ang kaaway noon kasi bakit? May pinapanigan ka. Amen? May pinapanigan ka. Yun ang tingin po sa'yo. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, alam naman po natin, ang Panginoong Jesus kapag gumagawa, batikusin man ang Panginoong Jesus, tahimik lang siya. Amen? Tahimik lang siya. Bakit po? Lulutang din naman kung ano ang tama. Lulutang din naman sino talaga ang gumagawa ng mabuti. Ang mahalaga na mga kapatid, kung alam mong tama at mabuting ginagawa mo at walang tao na kung saan nasisira ang buhay mga kapatid, huwag kang panghinayangan, ipagpatuloy ang gawain pong iyan. Amen? Dahil yan ang gawain na darating ang panahon, magbubukas sa paningin ng marami. Amen? Ang taong ito mga kapatid, isang araw,
maakit natin lumapit sa ating Panginoong Hesukristo. Napakasarap na makitang may mga taong gumagawa sa atin ng mabuti. Amen? At napakasarap din naman minsan na makita nagagawa din natin iyan sa ating kapwa. Amen? At yan ang nais ng Panginoong Hesus. Ang buhay paglilingkod natin, patuloy, malasap. Malasap, ibig, mayroon ang ating Panginoong Hesukristo. Tumayo po tayong lahat. Kanina sa sa unang pagbasa kanina, nakapakita po roon, ang lahat ng mananampalataya ay nagkakaisa. Nagkakaisa ang kanilang isip at damdamin na ang sabi po, ang ari-arian ng bawat isa hindi na itinuturing para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat. Amen? Hindi pinanghihinayangan kung ano meron siyang makakatulong, ibinabahagi. Ibinabahagi para sa katatagan, kalakas ng bawat isa. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Lagay niyo po sa tapat ng puso niyo po ang iyong dalawang kamay. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Iniutos niyo po sa amin na pagliwanagin namin ang ilawan na ibinigay mo po sa amin sa pamagitan ng kabutihan. Ito, Panginoong Hesus, ang tunay na liwanag na kailangan ng bawat tao, ang kabutihan na maaaring magawa namin sa aming kapwa. Kabutihan magbibigay pag-asa. Kabutihan magbibigay kalakasan. Kabutihan na patuloy, O Diyos, magpapatatag ng paglilingkod ng bawat isa at pananampalataya upang patuloy, Panginoong Hesus, ang bawat isa ay magiging kagamit-gamit sa iyo. Patuloy mo kaming turuan, Panginoong Hesus, tulungan na yung mabuti na ito na nais mo, Panginoong Hesus, ay patuloy naming magawa sa buhay po namin. O kay gandang pagmasdan ng iyong mga likha, kaya ika'y pasasalamatan sa buhay at biyaya. Ikaw ang gabay at kalakasan ko sa presensya mo. Ako'y masigla. O kay gandang pagmasdan ang iyong mga likha, kaya ika'y pasasalamatan sa buhay at biyaya. Ikaw ang gabay at kalakasan ko sa presensya mo. Ako'y masigla. Kamangha-manghang iyong pag-ibig sa isang katulad ko. Karapat-dapat kang awitan at purihin sa iyong tahanan hanggang sa dulo ng aking hininga. Paglilingkod
Jesus, nariyan ka sa piling ko. Kamangha-mangha ang iyong pag-ibig sa isang katulad ko. Karapat-dapat kang awitan at purihin sa iyong tahanan hanggang sa dulo ng aking hininga. Paglilingkuran kita, Jesus, nang walang hanggan. Kamangha-mangha ang iyong pag-ibig sa isang katulad ko. Karapat-dapat kang awitan at purihin sa iyong tahanan hanggang sa dulo ng aking hininga. Paglilingkuran kita. Paglilingkuran kita. Paglilingkuran kita, Jesus, nang walang Kay ganda pagmasdan, Panginoong Jesus, ng taong nilikha mo. Kay gandang pagmasdan, Panginoong Jesus, ang mga kabutihan na ginagawa ng taong nilikha mo. Kay gandang pagmasdan, Panginoong Jesus, sa buhay po namin, na mayroong taong nagmamahal sa amin. May taong gumagawa ng mabuti sa amin. Kay gandang pagmasdan nang ginawa mo na yan, Panginoong Hesus. Na pinagkakalooban mo kami ng mga taong nagmamahal sa amin. Pinagkakalooban mo kami ng mga taong nagmamalasakit sa amin. Nagpapahalaga sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang. Panginoong Hesus, kay gandang pagmasdan, kapag mayroong tao kaming napapangiti, kapag nagagawa naming ng mabuti. Kay gandang pagmasdan, Panginoong Hesus, na may tao kaming napapangiti minsan, nabibigyan ng pag-asa, nabibigyan ng kalakasan. Kapag nagagawa namin ang mabuting nais mo. Dalangin namin, Panginoong Hesus, nawa mapuno kami ng iyong kabutihan. Nawa mabuklod kami sa gawain mong ito, O Diyos, ng pag-ibig mo. Mabuklod po kami ng iyong banal na kapangyarihan. Maging daan ang bawat isa po sa amin para magiging kalakasan ng isa't isa. Maging daan ang bawat isa sa amin para sa ipagkakasundo ng bawat isa, Panginoong Hesus. Maging daan kami para sa kabutihan. Maging daan kami para sa pagmamahalan. Panginoong Hesukristo, po, na ang bawat isa po ay gawin mo magiging liwanag sa isa't isa. Magbigay liwanag sa isa't isa. Magbigay pag-asa, maging kalakasan ng bawat isa. Panginoong Hesukristo, dalangin po namin. Malasap buhat sa amin, O Diyos, sa bawat gagawin namin, madamhan ang pag-ibig mo, Panginoong Hesus. Sa bawat gagawin namin, Panginoong Hesus, dalangin namin,
pag-ibig mo ang maipunla namin sa puso ng bawat tao. Pag-ibig mo, Panginoong Hesus, na ang sino mang sa kadiliman, nawa, Panginoong Hesus, mapukaw namin ang kalooban, na talikuran ang kadiliman, at lumapit sa iyong liwanag, lumapit sa iyo, Panginoong Hesus, at maglingkod sa iyo, Panginoong Hesukristo. Gamitin mo, Ama, ang Saturday group. Gamitin mo sila, Panginoong Hesus. Maging daluyan ng iyong pag-ibig, maging daluyan ng kabutihan mo, Panginoong Hesukristo, upang patuloy magamit sila na ang pag-ibig mo ay maipunla sa puso ng maraming tao, Panginoong Hesus. Ipagkaloob mo sa kanila ang lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, upang ang mabuting bagay na yan, O Diyos, maibahagi din po namin sa aming kapwa. Maibahagi namin upang maipahatid sa kanila ang iyong pag-ibig. Panginoong Hesus, mita ng paglilingkod ng aking mga kapatid nito. Gamitin mo sila upang ang kanilang buong sambahayan, dakilang Diyos, ay maranasan ang iyong pagmamahal. Ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoong Hesus, mapunlaan ng pag-ibig mo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Salamat, Panginoong Hesukristo. Biyayaan mo po sila ng magandang kalusugan. Biyayaan mo sila, O Diyos, ng kalakasan araw-araw. At inihiling ko, dakilang El Shaddai, anumang sanhi ng karamdaman meron sa kanilang katawan, dakilang Diyos, dalangin ko po, pawiin mo ang mga sanhi ng karamdaman sa kanilang katawan. Sa ngalan mo, Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng banal mong dugo, Panginoong Hesus, sa kapangyarihan ng mga latay at sugat mong natamo, Panginoong Hesukristo, dalangin ko po anumang sanhi ng karamdaman meron sa katawan ng bawat isa, lahat na yan, Ama, ay mapawi sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Mapawi iyan, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At dakilang Diyos, habang sila naririto sa lugar ng Hong Kong, dalangin namin, dakilang Ama naming nasa langit, patuloy mo kaming samahan. Patuloy mo kaming gabayan, Panginoong Hesus. Patuloy mo kaming ingatan na yung mapagpala at makapangyarihang kamay, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. At hinihiling ko, dakilang Ama, patuloy mo pong ipagkaloob sa kanilang mabubuting bagay na maibabahagi nila para sa kanilang mga mahal sa buhay. Gamitin mo sila upang ang pag-ibig mo, Diyos, ay maipunla sa puso ng kanilang mga among pinaglilingkuran, dakilang Ama, sa ngalan ng aming Jesucristo, na sa bansang Hong Kong na ito, Diyos, makilala ka, dakilang El Shaddai. Mahayag ang iyong kadakilaan, dakilang Diyos, sa mitan ng paglilingkod ng mga anak mong hinirang, dakilang Ama. Salamat, Panginoong Jesucristo. Salamat. Patuloy ka na maghari sa amin at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Taas natin ang mga bagay na nais natin taas sa ating Panginoong Hesus. Dakilang Diyos, narito ang kahilingan ng bawat isa. Puso kaming nananalig na sa aming paglapit ngayon sa trono ng iyong biyaya at habag, ang lahat ng aming itataas na kahilingan ay iyong ipagkakaloob po sa amin. Kaya Ama, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, sa ngalan ng aming Jesucristo, hinihiling ko po, ipagkaloob mong kahilingan ng aking mga kapatid. Kahilingan para sa kanilang mga mahal sa buhay, ipagkaloob mo, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sa iyo, Diyos, balik namin ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa katugunan ng lahat ng aming kahilingan ngayon, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang dakilang El Shaddai at patuloy kayong samahan at pagpalain ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa kanyang Salamat, ibinigay niya si
Manatili po tayong nakatayo at tayo po'y sama-samang dasalin ang awit ng pagtitiwala sa ating Diyos. Siyang nag-aad ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabi. At kahit anumang mabigat na salot, di ka mas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pagpag. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasagalan pagkat siya ay tapat. Pagsapit di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusog pagsapit ng araw, ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating, kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong namamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong mga paghirap sa iyong tahanan, susugurin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan ko ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas nang hindi masakta ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlan. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil, bawat isa, sila'y bibigyan ko gagatiwalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palagabin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Niringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang mga salita ng ating Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless Sa us. soul. See you next Saturday and see you tomorrow.